We are in the grocery now, buying para sa handa sa birthday ni PRRD. So here, we're going to make pancit. So bibili tayo ng pancit. Ano pa, ma'am? Hindi. Pila na yan? Tatlo na to. Tatlo. Prepping for our pancit and lumpiang Shanghai. Yan kami lahat. Kaya naman na bumili na lang kami, pero mas espesyal kasi personal at naglaan talaga ng oras, hirap at pagod para sa birthday. Thank you po, Tatay Digo. Happy birthday, Tatay Digo! 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 Stay strong, nandito lang kami para sa'yo. Walang iwanan. Happy birthday, Tatay Digo! Happy birthday, Tatay Digo! Vice President Inday Sara Duterte Carpio, the future President of the Philippines. Ngayong punta sa inyong tanan, magandang umaga sa inyong lahat. Naimbang na aldaw, kada kayo amin. Yun lang alam ko, di ba bilang pagkasinan? Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Unahin po natin ang pagpapasalamat natin sa Dutch Police at sa Municipal Government ng The Hague, Netherlands sa kanilang pagtulot sa pagpahintulot na tayo po ay magsama-sama ngayong umaga na ito para po sa celebration ng 80th birthday ng ating minamahal na Pangulong Duterte. Diba sa Chinese yun, kay malas daw ang 9, so malas ang 79. So, muabot na ang birthday, kaya nalampasan na niya ang 79. Na siya sa formidable 80. Infinity. And pag pamutan mo ng siya, ang iyahan ito ba, birthday na nimo, lagi, siya, saan ito ba siya, 83, siya 83 na po, 84 na po, 85 na po, anak ko sa iyang magdali, mangka. In short, kay ang 100,000 ba yan, no? So 100. So bakit na nagmamadali? Sabi niya, kasi may 100,000 ang 100 years old sa Pilipinas. So maraming salamat sa inyo, marami sa ating mga kababayan. Nandito ay hindi taga Netherlands, marami ang nagbiyahe. Yung iba kahapon ay nakita ko na doon sa downtown, sa city center, galing ng London, galing ng Belgium. May dumating na galing ng Germany, UK, and France. UK, Ma'am, ano yung flag na yan? Norway, Switzerland. Name the flag ito. Denmark, Finland! Sweden, Finland! Finland, UK, ma'am, UK, UK, Ireland. Davao! 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 Davao Taal, Kuwait, Wales. Kasama ka sa Kuwait, hindi malam ang planan. Davao, yes. So yes, maraming salamat sa inyong lahat. At maraming salamat sa mga kababayan natin doon sa Pilipinas, iba't ibang lugar sa Pilipinas na nagse-celebrate ng 80th birthday ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon lang ako nakakita ng tao na nag-birthday na buong mundo ay meron siyang celebration sa kanyang birthday. And it shows the goodness of his heart and the love for the people. Because otherwise, the people will not love you if they don't feel the love coming from you. So thank you very much, lalo-lalo na sa ating mga kababayan na nandoon sa Pilipinas. Kanina pa sila nagsimula, 2:00 ng hapon at hanggang daw sila matapos
ang 12 midnight at matapos ang araw na ito na kaarawan ni Pangulong Duterte. At syempre, ang pagpapasalamat ko sa ating mga organizers dito sa The Hague, sa ating pagtitipon ngayon. Merong nag-apply ng permit, merong nag-organize ng ating sound system, merong nag-organize ng ating mga barikada, at marami pa silang pinagtrabahuan para mapanigurado na komportable at meron tayong time and space ngayong araw na ito para sa ating picnic celebration ng birthday ni Pangulong Duterte. Maraming salamat sa inyo, mga organizers natin. Paalala ko lang, dahil kahapon nandito po ako, kumuha po ako ng mga gamit na hindi kailangan o hindi ginagamit ni Pangulong Rodrigo Duterte doon sa loob. May pinakuha sa akin, sinabihan ako doon sa loob na pakiusapan kayong lahat, kasama na ang media, na huwag mag-video footage at pictures sa kanilang kasal ng kanilang detention facility, lalo-lalo na sa mga tao na pumapasok at lumalabas. Bawal po sa kanilang protocols ang videohan ang kanilang detention facility. So pakiusap ko lang, sundin natin kung anong protocol nila dito sa videotaping and sa recording and sa photography. Dahil sa ngayon, nakikita ninyo na napaka-lenient at napaka-cooperative nila sa atin, at nakikita nila na, at tinutulungan nila tayo na maipakita sa mundo kung ano yung nararamdaman natin. Kaya yung mga maliliit na bagay na hindi nila na huwag dyan kayo mag-film at pag-videotape ay sundin natin. Ang susunod po ay mensahe galing kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi niya ito sa abogado kahapon at sinabihan niya ang abogado dahil hindi ko makikita si Inday Sara bukas dahil ang nakaschedule bukas ay ang aking kapatid si Veronica at si Shelito, ang kanyang mama. Sabihin ko sa lahat ng mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte at sa lahat ng mga abogado na kaibigan niya sinabi niya na huwag tayong makialam sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Hayaan natin ang kanyang mga abogado at ang korte mismo magdesisyon kung ano ang mangyayari o ano ang susundin kaparte ng proseso ng korte. Sabi niya, kung gusto ninyo ipahayag ang inyong pagsuporta, kung gusto ninyo ipahayag ang inyong galit na nararamdaman, or kung kasiyahan na nararamdaman, sabi niya, huwag natin pag-usapan ang kaso at huwag natin pag-usapan kung ano yung nangyayari sa kaso. Lalong-lalo na pagdating sa mga complainants o reklamo na nandyan sa loob sa International Criminal Court. So yan po yung mensahe ng detention center. Pakiusap ng detention center sa ating lahat. Yan po yung message ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon na pinadaan niya sa abogada na pumasok sa kanya at nakipag-meeting sa kanya kahapon. Ang susunod po ay sinabi sa akin ni Pangulong Rodrigo Duterte noong huli naming pagkikita, meeting sa loob. Sinabi niya, sabihin sa inyo, sabihin sa ating mga kababayan na kailangan niya ang tulong ng mga PDP senators at ng kanilang mga guest candidates. So, tulungan niyo po ako isa-isahin kasi noong nakaraan ay nakalimutan ko yung isang pangalan. So, isa-isahin po natin ang kanilang mga apelido. Una po ay si Senator Bongo. Yes! Pangalawa ay si Senator Bato de la Rosa. Yes! Ang sunod po ay si Senator Attorney Jimmy Bondo. Yes! Ang susunod ay si Senator Attorney J.D. Hinlo. Yes! Ang susunod ay si Senator Attorney Raul Lambino. At ang panghuli po ay ang ating kaibigan, si Mr. Senator Philip Salvador. Yan po ang candidates ng PDP. At ang kanilang mga guest
candidates ay, una si Senator Attorney Rodante Marcoleta, si Senator Attorney Vic Rodriguez, Yes! Senator Senator Pastor Apollo Kibuloy, at ang panghuli ay si Senator Dr. Richard Mata. Yeah. Yan po ang sabi niya kasi, nagplano sila ng mga kampanya bago siya dinala. Sa pilitang dinala dito sa ICC detention, meron silang mga plano ng mga iba't ibang rallies para sa mga senators ng PDP laban at kanilang mga guest candidates. So sinabi niya, sinabi niya, ano, ma'am, para ano, si PRD Coke Zero yon, ako Pepsi Max. Para ano, balance ang competition. Yes, at sinabi niya, hindi na niya magawa ang mga paa niya kumayo sa stage doon sa Pilipinas at sabihan ang mga supporters kung bakit kailangan natin iboto yung 10 diretsyo at wala ng ibang kandidato na iboto. Kaya sabi niya, ipaabot sa inyo na kailangan niya ang tulong ng mga PDP senators at ng mga guest candidates ng PDP laban. Ang sunod po ay, actually nakalimutan ko kanina, dapat ang opening natin ay pagpapasalamat sa Diyos sa magandang araw na ito. Walang init, walang ulan, sakto lang ang lamig. At nabiyayaan tayo ng pagpahintulot o permission na magsama-sama sa araw na ito. Kanina, habang naglalakad kami, ay narinig ko yung kanta na The Greatest Love of All. Sa amin nung kasama ko, sabi niya, maganda ka ng kanta mo kasi pagkakantahin ka niya. Nila. Sabi ko, wala talaga akong makontribute sa kanta ngayong araw na ito, maliban sa happy birthday song. Yes. Na nagawa ka natin kanina o hindi pa? Gawin natin ngayon. Punta na tayo doon. Maliban sa happy birthday song. So, yun po ang message ni Pangulong Duterte sa politika ng ating bayan. At sinabi niya na bantayan natin ang ating boto. Dahil ang mga tao na desperado ay kung ano-anong pandaraya ang naiisip para lang manalo sila. Kaya kailangan daw ay bantayan natin ang ating boto at paniguraduhin natin na tama ang pagkabilang ng mga boto ng ating mga senators. So yan po ang message niya sa politika. Ang message ko naman sa kanyang birthday ay pinost namin doon sa aking social media account sa Facebook. At sinabi ko doon, my warmest wishes for former President Rodrigo Duterte. My warmest birthday wishes for former President Rodrigo Duterte. And I thank him for emphasizing the value of education sa akin. And I thank him as well for teaching me resilience and courage through his exigence. Si PRD kasi very demanding siya as a person, which is good kasi isa yan sa kailangan ng isang leader. Isa yan sa quality na kailangan ng isang leader to make things happen. You have to be very exacting and very demanding, especially sa mga tao na katrabaho mo o kailangan gumalaw para sa trabaho mo. And that was his way as well sa amin noong kami ay lumalaki. At nagpapasalamat ako doon dahil natuto ako na maging resilient and brave dahil sa kanyang pagpapalaki sa amin. In fact, noong isang beses na magkausap kami sa loob, sabi niya sa akin, alam ko, pag-usapan namin ang pagbisita ng aking mga kapatid. At sinabi niya sa akin, sabihan mo sila bago sila pumasok dito
huwag silang umiyak. So yun ang mensahe niya sa kanila at sinabi ko din sa mga kapatid ko na ubusin niyo yung luha ninyo sa loob ng banyo. Pagpasok ninyo doon, huwag kayong umiyak. Dahil ayaw niya na nakikita ang, sa amin, ayaw niya na nakikita na umiiyak kami. In fact, noong gathering natin, noong 23, noong nakaraang Sunday, sinabi ko din yan sa inyo na isang beses tumawag ako sa kanya, umiiyak ako. Tapos tinatanong lang niya, nasaan ka? Nakidnap ka ba? Tapos iyak pa rin ako ng iyak, hindi ako makapagsalita. Sabi niya, buntis ka ba? And then sinabi ko lang, nahihirapan ako sa aking pag-aaral. And then sabi niya sa akin, bakit ka umiiyak? Mag-aral ka, bumalik ka sa mga libro mo, mag-aral ka. Ganun siya na klase na parent, no? Ang mga bagay na iniiyakan lang ay kung nakidnap ka or nabuntis ka na wala sa panahon. So yun ang pinagpapasalamat ko sa kanya ngayong araw ng kanyang kaarawan. And syempre, napaabot ko yung pagpapasalamat sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo sa pagpapakita nila ng suporta sa ating Pangulong Rodrigo Duterte. Idasal natin ngayong araw na ito na sana ay ibalik na siya doon sa Davao City, sa Pilipinas, dahil inaantay na siya doon ng mga Davaoenyo dahil siya ay meron pang term o darating pa yung term niya na magiging mayor pa siya ng Davao City. At syempre, idasal natin na siya ay bigyan ng lakas ng loob na harapin lahat ng kanyang problema sa paglalaba, pagluluto, at paglinis ng kwarto niya dyan sa loob ng ICC Detention Center. Dahil nasanay kasi siya na merong girlfriend o merong kalim-in na nag-aalaga sa kanyang pagkain, paglilinis ng bahay, at paglalaba. So,